Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, itong naging pagdinig sa Kamara tungkol sa budget ng Department of Foreign Affairs, maganda yung naging pagdinig kasi na nakasalang yung kinatawan o yung representative, undersecretary yata ito ng Department of Foreign Affairs, si Undersecretary De Vega ba ito o De La Vega? Okay, itong senior na official ng DFA nakasalang sa Kamara, kaugnay po ito sa pagdinig ng budget ng Department of Foreign Affairs. Sa nasabing pagdinig, tinanong ang representative o kinatawan ng Department of Foreign Affairs, tinanong ni Congressman Raul Manuel tungkol sa issue ni Kibuloy. Mga kabunyog, talagang matindi itong si Congressman Raul Manuel eh. Lahat inuungkat eh. Ganitong mga kongresista ang kailangan natin. Hindi natatakot magtanong kung anong dapat itanong. Itong si Congressman Raul Manuel, talagang matindi naman tong si Congressman Raul Manuel eh. Tinanong ang representative ng Department of Foreign Affairs tungkol kay Kibuloy. Para bagang naghahanda na itong si Congressman Raul Manuel ng posibilidad anumang oras ay posibleng mag-request na ang United States ng pag-extradite kay Kibuloy dahil sa mga kaso nito. Parang nakikita na ni parang nakikinikinita na ni Raul Manuel ang posibilidad na darating na ang panahon magre-request ng extradition. Ibig sabihin po ng extradition, isurrender ng Pilipinas sa US authorities si Kibuloy dahil may kinakaharap itong mga matitinding mga kaso, mga mabibigat na mga kaso doon. Child trafficking, sex trafficking, dollar smuggling, kung ano-ano pang mga kaso nito eh. Violation ng mga batas sa US. Kaya nasa FBI wanted list ito. Ngayon, gustong malaman ni Raul Manuel dahil pinag-uusapan yung budget ng DFA, hindi binusisi masyado ni Raul Manuel yung budget ng DFA kasi alam niya naman maliit naman yung budget ng DFA. Maliit yung budget ng DFA. Kaya ang tinanong na lang ni Raul Manuel, gusto niyang makuha yung assurance sa mga officials ng Department of Foreign Affairs kung halimbawang lumabas ang request for extradition ng United States, halimbawang maglabas ng request ang United States ng extradition ni Kibuloy, anong gagawin ng Department of Foreign Affairs? Isusurrender ba nila si Kibuloy? Ipaprocess ba nila ang request for extradition ng United States? Yun, tinanong na kaagad ang tinanong na kaagad itong official ng DFA. Tama nga naman, para pagdating ng panahon na naglumabas na nga ang request for extradition ng United States, at hindi gumagalaw ang Department of Foreign Affairs, maaari silang singilin nila Congressman Raul Manuel sa assurance na linabas dito sa pagdinig sa Kamara. Mga kabunyog, parang pinapasok ni Congressman Manuel itong representative ng DFA. Halimbawa na lumabas ang extradition request ng US, ipaprocess ba ito ng DFA? Papagalawin ba ito ng DFA? Yun ang tinanong sa DFA. Mga kabunyog? O ngayon, itong nanong ito, ang unang tanong ni Congressman Raul Manuel, ano na bang status ng extradition treaty kay Kibuloy? Lininaw ng DFA, wala pa silang natatanggap na request at saka hindi naman sila pwedeng ang mag-request noon. Ang maglalakad ng extradition, United States, magre-request sila sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng yung Pilipinas magsabi sa United States, kailan ba kayo magre-request sa amin? Hindi pwedeng ganon. Kasi siyempre, ang dapat na proseso, manggaling ang initiative sa United States authorities, hindi sa Pilipinas. Yan po yung proseso niyan. Kaya lang, pagdating dapat niyan sa Pilipinas, ang makakatanggap niyan, DFA. Kasi channel to channel, yan bansa sa bansa. So ang makakatanggap niyan, DFA.
At ang dapat na gawin na DFA, pag natanggap na yung request for extradition, ipapasa yan sa Department of Justice. Ang Department of Justice ngayon, mag-i-initiate, maghihingi ngayon ng order sa korte para mag-issue ng warrant of arrest. Yan yung process niyan. Pero ang ibig lang sabihin doon ni Congressman Manuel, kung sakali bang lumabas ang extradition treaty, matatakot ba sila kay Kibuloy? Kasi kung matatakot ang DFA, hindi nila pagkatanggap nila ng request, hindi nila ito pagagalawin. Parang ang mangyayari, i-archive, hayaan lang yan dyan. Kasi kung takot sila kay Kibuloy, o kaya alam nilang ma-impluwensya si Kibuloy sa administrasyon ng Duterte at sa administrasyon ngayon ni Marcos, takot silang balikan sila ni Kibuloy dahil sa impluwensya nito. Yun ang ibig sabihin ni Raul Manuel dyan. Pero ang sagot naman ng DFA, hindi sila takot. So sabi ni Congressman Raul Manuel, buti naman at maninindigan ng DFA. Pero nilinaw din ng DFA na ang magiging proseso kasi pagdating ng request for extradition, parang post office lang sila, sa kanilang lang babagsak yun. Pero ang magpa-process talaga noon, ang magre-request talaga ay Department of Justice. Ito yung magre-request sa korte ng order para arestuhin na si Kibuloy at i-turn over sa US authorities. So tama, ganun yung paliwanag nito ni Yusek De Vega. Kaya lang, importante rin ang role ng DFA kasi paano kung dumating na sa DFA yung request for extradition tapos hindi nila pagalawin. Pwede kasi nilang i-archive nga yan Ibig sabihin, dyan lang yan. Huwag nating i-process yan. Hindi yan makakarating sa DOJ kung hindi papagalawin ng DFA. Ang magandang nakuha ni Raul Manuel doon sa kanyang pagtanong doon sa representative ng DFA, ina-assure ng DFA, hindi sila matatakot kay Kibuloy kahit ma-impluwensya ito, ipaprocess nila. Ibig sabihin, pag dumating sa kanila yung request for extradition, papagalawin nila ang papel. Ipapasa nila ito sa DOJ. Kaya lang nilinaw niya rin na DOJ sa bandang huli ang magpaprocess niyan. DOJ ang magre-request sa RTC na maglabas ng order ang korte para arestuhin na si Kibuloy. Anyway, at least po dito nakita natin na yung ideya, ano bang mangyayari sa request for extradition. Ang malinaw po, tatanggapin ng DFA kasi sila yung parang post office, channel to channel yan, gobyerno sa gobyerno, galing sa United States States Department ng US, tapos papasa yan sa DFA yung request for extradition, yung DFA naman ipapasa sa DOJ. Yung DOJ naman magre-request sa korte. Yun po yung buong proseso niyan. Kaya lang at least ang maganda dito, nakuha yung assurance sa DFA na sa pagdating sa kanila, papagalawin nila ito. A-aksyonan nila itong extradition. Hindi, kasi kung natatakot ang DFA sa impluwensya ni Kibuloy, maaari nila itong hindi pansinin, hindi galawin. Okay, so yan. Ang totoo, ang dami ng mga nangyayari ngayon na magaganda, no? Aside sa na-take down na yung mga social media platforms ni Kibuloy, simula sa YouTube, pati TikTok, pati Instagram, pati Meta o Facebook na take down na. Talagang ang mga hindi magagandang bagay ay mayroon ding katapusan. At hintayin lang natin, maaari talagang nitong mga darating na araw ay dumating na ang request for extradition ni Kibuloy. Marami nang nag-aabang niyan. Katulad rin ng marami nang nag-aabang kailan na kaya papasok ang ICC para mag-investigate. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Itaguyod po natin lagi ang katotohanan. Ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.